Ngayon, nasa part 4 na tayo. Itong dalawa lang ang sagutan natin. Nasa fraction tayo, subtraction. Subtraction of fraction. Kapag subtraction of fractions, dapat yung mga denominators nila ay pariho or hanapan natin ng least common denominator kapag hindi naman pariho. Kopyahin muna natin itong number 10. 13, 7/12 minus 2 and 1/3. Remember kung anong ginawa natin nung nag-add tayo ng fractions. Mixed fraction or mixed number. Paano ang ginawa natin nung nag-add tayo? Inuna nating in-add yung mga whole numbers. Ngayon, subtraction tayo. Subtraction of fractions. Okay? Sa subtraction of fractions, ang unahin natin ay yung mga fractions. Hanapan natin ng least common denominator kasi ito 12 at saka 3. Ilalagay ko sa description ng video ito yung link kung paano hanapin yung least common denominator kasi naka-upload na tayo dyan. Ang least common denominator dito ay 12. 12 divided by 12 equals 1 times 7 equals 7. Kinupya ko lang. Next, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 1 equals 4. In other words, itong si 1/3 ay pariho lang sa 4/12. Now, tingnan natin yung mga numerators. Ito ay 7, ito ay 4. Hindi tayo mag-negative. Si 7 ay mas malaki pa sa 4. So, pwede nating i-minus na yan. Kopyahin muna natin lagyan natin ng space. Kopyahin muna natin yung denominator na 12. 7 minus 4 equals 3. Yung mga whole numbers, 13 minus 2 equals 11. Ngayon, itong 3/12, hanapan natin ang greatest common factor para ma-list natin yan. Ang greatest common factor nito ay 3. So, 3 divided by 3 equals 1. 12 divided by 3 equals 4. So, ang sagot ay 11 and 1/4. Ito na yung sagot sa number 10. Meron dyan ito, 11 and 1/4. Yata ito, 1/4. Now, dito tayo sa number 11. Again, kapag subtraction of fractions, itong merong mga whole numbers, unahin mo yung mga fraction. Ngayon, makikita mo sa number 11 kung bakit importanteng unahin natin ang fraction bago yung mga whole numbers na ginawa natin kapag mag-add tayo ng mga mixed numbers. Diba sa addition, inuna natin ang mga whole numbers. Ngayon, subtraction. 44, kopyahin muna natin, 44 and 1/2 minus 3 and 3/4. Tama kaya yung pagkakopya natin. So, hayaan na lang natin. Basta yan ang nakikita ko dito. 44 and 1/2 minus 3 and 3/4. Unahin muna nating hanapan ng least common denominator itong mga fraction natin bago tayo doon sa mga whole numbers natin. Okay? Ano ang least common denominators nila? Ay 4. So, 4 lang dito, kopyahin lang si 3. 3/4 lang. 4 divided by 2 equals 2. 2 times 1 equals 2. In other words, si 1/2 ay pareho lang sa 2/4. Ngayon, dito nyo ma-appreciate kung bakit inuna natin yung mga fractions. Okay? Kasi kapag addition, pwede mo nang unahin dyan, i-add mo na bago yung mga fraction. Kapag subtraction, unahin muna natin yung mga fraction. Bakit? Di ba mag-minus tayo? Kopyahin yung 4 as denominator. Now, numerators. 2 minus 3. Bakit tayo mag-negative 1 dyan? Okay? Kung pwede namang mag-borrow ka sa 44.
Dapat hindi yan mag-negative. Kasi pwede tayong mag-borrow ni 44. Ngayon, itong si 44 magiging 43. Ang equivalent na 1 dyan ay, so i-add natin 4 over 4. Saan galing yung 4 over 4? Ang 4 over 4 is equals to 1. Bakit 4 ang ginamit natin? Dahil ang denominator nitong isa ay 4. Dapat pareho yung denominators. Now, pwede na nating i-add. Wait, i-erase muna natin ito. Medyo maingay yung background. Ano tawag dito? Ignore nyo lang. So, kopyahin si denominator na 4. 2 plus 4 equals 6. So, bali, naging 6 over 4. In other words, itong 44 and 1/2 ay pareho lang sa 43 and 6 over 4. Okay? So, nandito si 43. 6 over 4 minus, nandito pa rin si 3. Doon muna tayo sa mga fraction. Kopyahin, i-delete na natin itong 4. Kopyahin si denominator na 4. Ngayon, 6 minus 3 equals 3. 43 minus 3 equals 40. Now, ang sagot dito ay 40 and 3/4. Hindi klaro dito. Basta ang number 11, this is 40 and 3/4. Kung sakaling super gets nyo na, pwede nyo nang i-end ang video ito. Pero kung medyo tagilid pa, mag-recap tayo. Kasi ang layunin ko sa mga videos ko ay para maintindihan ng lahat na kahit yung mga umaayaw sa math ay at least maintindihan nila na ganyan lang pala kadali si math. Mag-recap tayo. Diba kapag mixed fraction, okay? Mixed fraction kasi or mixed numbers, pareho lang yan. Kasi meron siyang whole number at mayroon siyang fraction. Kaya tinatawag natin siyang mixed fraction or mixed numbers. Kahit alin dyan, pareho lang din yan siya. Kapag subtraction of fraction na may mga whole numbers, unahin natin si fraction na hanapan ng least common denominators. Ilalagay ko sa description ng video ito kung paano hanapin si least common denominator. Ngayon, ang least common denominator, ang mga denominators natin ay 2 at 4. Ang least common denominator niya ay 4. So, ito kay 4 lang yan. So, kopyahin lang si 3. Ngayon, ito naman ay 1. So, 4 divided by 2 equals 2. 2 times 1 equals 2. In other words, si 1/2 pareho lang sa 2 over 4. Ngayon, yung denominators natin ay kopyahin lang. Kaso lang, itong numerators natin ay 2 minus 3. Mas malaki si 3. Kaya kailangan nating mag-borrow dito sa 44. Mag-borrow tayo ng isa. Si 44 ngayon ay magiging 43. Ang 1, ang equivalent sa 1 ay 4 over 4. Saan nga galing si 4? Sa denominator natin na 4. So, ang numerator natin dapat 4 din kasi yan ang equivalent ay 1. Ngayon, kapag i-add natin yan, yung denominator ay kopyahin lang. Tapos numerator 4, 2 plus 4 equals 6. Ngayon, itong 44 and 1/2 ay pareho lang sa 43 and 6 over 4. Ngayon, pwede na tayong mag-minus, mag-deduct. Pero unahin muna natin yung mga fractions. Pwede namang whole numbers kasi pareho na sila ng denominators. So, pwede namang unahin natin, yung mga whole numbers pala. Pwede natin unahin yung mga whole numbers. 43 minus 3, that is 40. Kopyahin si denominator na 4. Numerators natin ay itong 6 minus 3 equals 3. So, ang sagot dito ay 40 and 3/4.
1/4. Abangan sa next na video, ito yung sagutan natin itong tatlo lang, mamaya na tong iba. Itong tatlo lang para mayroon tayong multiplication, addition at subtraction. Abangan sa next na video.